Lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo man o Hintil. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila ay pawang panlilindang. Ang labi nila ay may kamandang ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinadaanan ng salot ang kanilang nadadaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang madadahilan ang sinuman. At dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang gumagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Ngunit ngayon nahayag na kung papaano ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ito hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Walang pagkakaiba ang mga tao. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin sa mandali. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito for giving us your word. Salamat po, dinala mo kami sa lugar na ito upang ikaw ay aming sambahin. Amin pong pakinggan ang iyong mga salita. Dalangin namin na patuloy kayo po ang magbigay ng kapangyarihan nito sa puso ng bawat isa na nakikinig. Pagpalain mo po ang bawat isa, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi po tayo lahat. Medyo na-moving ako, kaya medyo nahirapan ako magbasa. Na-moving ako kanina sa akin. Anyway. So mga kapatid, ang mensahe po natin ngayon ay ang total depravity of man's, the effect of sin in humanity. Ang total depravity ay hindi isang bagong turo sa ating kapanahunan. Kung na-trace natin sa church history, ito ay naging isang paksa na ng argumento mula pa ng una. Katulad ng issue ni San Agustin laban kay Pelagius na isang British monk na siyang nagtuturo sa Roma noong ika-4 na siglo or 4th century. Siya ay naniniwala na ang tao ay malaya sa kanyang choices of free will. So yan yung theology ni Pelagius. Ano man ang kanyang gustuhin, ayon sa kanya ay magagawa ng tao. At hindi niya pinaniniwalaan ang epekto ng tinatawag nating original sin. Minsan si San Agustin ay may sinulat at sinabi niya dito na kung ano man ang iutos ng Diyos, ay hilingin mo din sa nabigyan ka ng kakayahan. So yan yung isa sa mga sinulat ni Martin Luther ay ni St. Augustine na siyang hindi pinaniwalaan ni Pelagius. Kaya nga siya ay sumulat dito. Ayon kay Pelagius, ito ay isang kalokohan. Dahil kung ito ay inuutos ng Diyos, tiyak na meron kang kakayahang makasusunod.
yung kaisipan ni Pelagius ay isang kaisipang normal. No? Kasi syempre nga naman, sino ba namang magsasabi na uutusan ka ng Diyos at hindi mo naman pala kayang gawin. So isang normal na na logic ka ng isang tao na kapag ang Diyos may inutos, hindi kanya utusan na hindi mo kaya. Bagamat ito ay normal na kaisipan ng tao, hindi natin masasabi ito ay isang biblical na pag-iisip. Kasi minsan, lalong-lalo na madalas na ang banal na kasulatan ay taliwas sa mga kaisipang normal ng tao. Bahagi ng kaisipan ng tao na lalo na sa kaligtasan, iniisip niya na siya ay may bahagi sa pagliligtas. Yan ang normal na pag-iisip ng tao. Kaya may mga kasabihan ng mundong ito na kumbaga gawin mo ang lahat, no? Parang ano yung kasabihan na yun sa Diyos, ang awa sa taong gawa. Parang mga gano'n. Mukhang sounds logical, pero sa totoo, it's not biblical. Yung mga bagay na katulad nun. Hindi naging malinaw kay Pelagius ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Naniniwala siya na ang tao ay malayang makasusunod sa Diyos kung gusto niya at malaya din niyang i-reject kung ayaw niya. Ang hidwaan ng theology ay nagpatuloy hanggang dumating sa panahon nila ng Reformasyon sa pagitan naman ni Luther at ni Erasmus. Naayon sa hidwaan ito, naniniwala si Erasmus na ang tao ay may free will na ibinigay ng Diyos. Samantalang si Martin Luther ay naniniwala na ang tao ay alipin ng kasalanan, kaya nga may sinulat siya na kung tawagin ay bondage of the will. Ito ay ang tao ay walang kakayahang sumunod sa Diyos. Hindi niya hahanapin ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa epekto ng original sin sa tao. Natatandaan natin ang nangyari kay Adan. Hinatulan siya ng Diyos ng kamatayang espiritual at physical dahil sinangsala niya ang tipan na ibinigay sa kanya ng Diyos. At kung lalaliman pa natin ang pag-aaral dito, darating tayo na ang lahat ng aral sa total depravity ay inihayag ng malinaw sa banal na kasulatan. Bagamat ito ay naging aral nila San Agustin, ni Martin Luther, at ng ilan pang mga tao sa kasaysayan ng simbahan, hindi natin may tatanggi na ang total depravity ay isang aral na mula sa banal na kasulatan at ito ay malinaw na inihayag dito. Bagamat ito ay nasa banal na kasulatan, hindi madaling tanggapin ito ng tao. Tulad nga ng sinabi ko, hindi ito usual sa natural na pag-iisip ng tao. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 2, no? Sabi doon na the natural man, 2:14, or the natural man cannot accept the things of God. So even a natural logic, a natural thinking, hindi niya kayang tanggapin ang isang bagay sa Biblia. Kaya nga makita natin dito, taliwas ito sa isang normal na pag-iisip ng tao dahil ang normal na pag-iisip ng tao ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos kundi naayon sa kanyang kaisipan. Mulat ang kaisipan ng makasalanang tao sa kanyang pansariling kakayahan. Sa makatuwid, ang aral ng total depravity ay mula sa mga apostol, lalo na sa mga sulat ni Pablo, kay Juan, kay Pedro, at sa iba pa. Gayun din naman, higit sa ating Panginoong Jesucristo at sa banal na Espiritu na siyang may akda nito. Sa umagang ito, tunghayan natin ang aralin at pagdilid-dilihan natin ang mga sitas na ating binasa mula sa Romans chapter 3, verses 9 to 22. Okay? Mula sa aking unang punto, ang depravity ng tao na nahayag mula sa Biblia. Binanggit ni Pablo na ang lahat ng tao ay makasalanan. So, it is a conclusion. At yung kanyang pag-conclude na ito ay mula sa banal na kasulatan, sa Old Testament, na kanyang pinatunayan sa mga susunod na sitas. Kaya sinabi niya sa verse 9, na ang lahat ng tao ay makasalanan, walang naging matuwid, kahit isa, ang lahat ng tao ay nagkasala,
At alam natin na ang pinagmulan ng kasalanan ito ay kay Adan. Sa kanyang di pagsunod sa napagkasundoang tipan sa Hosea chapter 6 verse 7. Ang Hosea 6:7 ay nagsabi na si Adan ay kanyang sinangsala. Ano pa ba ibang words dito? Kanyang hindi tinupad ang tipan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya dahil dito, doon sa Genesis chapter 3, makita natin na ang kanyang pagsuway doon sa utos ng ating Panginoon na huwag kainin ang bunga ng puno ng kaalaman ng masama at mabuti, at kung kanila ito kakainin, sila po ay mamamatay. So ito po ay sinuway ni Adan, at dahil dito sa tipan na ito, hindi lamang siya ang nagkaroon ng epekto ng kasalanan, kundi ang kanyang mga lahi. Sa Roma 5:12, sinabi rito, therefore, just as sin came into the world through one man. Ang kasalanan ay dumating sa mundong ito sa pamamagitan ng isang tao, referring to Adam. Hindi rin kay Eve. Si Eve ang dahilan kung bakit nagkasala si Adam dahil sa panunungsod ng diablo. Pero, kaya si Eve was being tempted. Pero ang kasalanan ni Adam is actually a willful sinning. Sa kanya ibinigay ang tipan, sa kanya ibinigay ang salita ng Diyos. Dapat siya ay maging responsable doon sa kautosang ibinigay ng Diyos mismo sa kanya. Na dapat meron siyang ang ibahagi ng kanyang responsibilidad na suwayin si Eva doon sa kanyang pagkahulog doon sa tukso na ibinigay sa kanya ni Satanas. Pero hindi niya ginawa ito. Siya ay tuwirang nagkasala sa mata ng Diyos. Kaya ang kasalanan, bagamat nauna nang nagkasala si Satanas, nagkauna nang nagkasala si Eva, pero naging counted ang kasalanan kay Adam kapagkat siya ang head. No? Siya yung tinatawag nating head, yung headship. No? Kaya kung nagkasala ang pinaka-head, nagkakasala din. Magiging makasalanan din ang mga magmumula sa kanya na lahi. Kaya sa pamagitan ng isang tao, umalat ang kasalanan, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. Romans 5:12. Sa 1 Corinthians 15:21, sinabi, for as by a man came death, sa pamagitan ng isang tao, dumating ang kamatayan, sapagkat sa pamagitan ni Adan, ang lahat ay namatay. In Adam, all died. Sa Ephesians 2:1, and you were dead in the trespasses and sin. So, ang naging bunga ng kasalanan ay kamatayan. Now, dito, dapat maging malinaw sa atin, ano ba ang pagkakahulugan ng Biblia na ang tao ay patay sa kasalanan? Hindi siya buhay, kundi patay. Ano ang magagawa ng isang patay sa espiritu sa mga espiritual na bagay? Wala, siyempre. Sa makatuwid, tayo ay nagkasala dahil likas sa ating pagkataong pagiging makasalanan. Hindi tayo naging makasalanan dahil tayo nagkasala, kundi tayo nagkakasala dahil tayo ay makasalanan. Now, mula sa verse 13 to 18, binanggit ni Pablo ang effect of human depravity in a person. Nung sinabi niya, ang lahat ng tao nagkasala, walang sino mang karapat-dapat sa ating Panginoon, ang lahat ay walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat ng tao nagkasala. Now, ngayon, binanggit niya in the Old Testament kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa tao. Kaya yung verse 13 to 18, makikita natin, coming from the Old Testament, inisa-isa niya ito, ano ang bunga ng kasalanan sa tao. At ginamit niya ang buong bahagi ng tao upang ipakita ang nagawa nito, spiritually and physically. At ang mga sumusunod na passages ay kanyang kinuha mula sa mga sita sa Old Testament. Ipinapakita dito na mula pa nung una, ganito na ang kalagayan ng tao. Ginamit niya ang mga bahagi ng tao bilang isang metaphor o isang alegorya. Binigyan niya ng pagkakahulugan ang bibig, dila, ang paa upang makita ang kabuuan ng tao na hinihila ng kasalanan na mana mula pa sa unang magulang, sila Adan at si Eva.
Patungkol sa bibig. Ito ay ginamit niya rito sa verse 13, 18, 13. Okay? Na ang bibig daw ay parang isang bukas na libingan. Sinabi niya dito na ito ay isang tulad ng bukas na libingan. Ang bukas na libingan dito ay hindi isang libingan puno ng kalansay, kundi isang mabahong libingan na naamoy mo ang nabubulok na tao. Tinuloy niya na ang labing ito ay mapaglinlang. Okay? Ito ay tulad ng isang kamandag na ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita. So yan ang bibig, dila na ibinahagi ng Old Testament na siyang ipinapakita ni Pablo ang kalalagayan ng isang tao. No, masakit magsalita, ang kanyang pananalita ay tulad ng isang makamandag na ahas, nakamamatay, at ang labing ito ay mapaglinlang. Ganyan din naman ito rin ang sinabi ni Santiago, na kanyang ipinaliwanag ang bunga ng kasalanan ng tao. Kapag nilagyan ng renda mula sa James 3:3-12, pag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito ay napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisip. Yung kabayo nilagyan ng tali, pag hinila mo sa kaliwa, pupunta doon ang kabayo. Pag hinila mo sa kanan, pupunta sa kanan ng kabayo. At gayon din ang barko, sabi niya. Kahit ang barko ay napakalaki, itinutulak ng malalakas na hangin na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ang barko sa ilalim ay may timon. Ang timon na ito ang siyang yung kapitan, no? Meron siyang malaking bilog dito na parang manibela na nga. Na ang pinagagalaw nito ay ang rudder mismo, yung timon. Kaya kung yung timon na ito inilagay sa kaliwa, susunod ang barko kung saan dadalhin ito ng piloto. Kahit na napakalaki ang barko, yung maliit na timon sa ilalim ng barko ay napapasunod ito. Inahalin tulad niya ang timon at ang una niyang binanggit sa kabayo, ganyan din daw ang dila ng tao. So inahalin tulad niya ang dila ng tao sa mga ganitong uri. Maliit na bahagi lamang ng katawan ang dila, ngunit napakalaki na mga pinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablag ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o bumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang paamuin at napapaamo na ng tao. Ngunit sabi niya, wala pang nakakapag paamo sa dila. Buti pa raw ay kahit mga ibon, mga hayop, napapaamo ng tao. Pero walang sino pa man may kakayahang magpaamo ng dila. Ito ay isang kasamaang hindi mapigil. Kaya kung tayo po ay medyo mahilig sa chismis, mahilig sa kasiraan ng tao, mahilig makinig ng mga ikasisira ng tao, ganyan daw po ang gawain ng dila. Isang bagay na hindi mapigil ng tao. At puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin na panglait sa taong nilalang at kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig na gagaling ng pagpupuri at panlalait, at sabi na rito, bagamat ganito, hindi dapat ito nangyayari sa atin. So dito binigyan niya ng warning tayong mga Kristyano. Yung mga ganyang klase ng gawain, yung hindi mapagpigil na dila, hindi ang gawain ng isang Kristyano. Gawain ito ng mga taong wala kay Kristo.
Kaya dapat wag natin ibilang ang ating sarili sa mga ganitong uri ng pagkakasala, lalo-lalo na ang pagpipigil ng dila. O kaya nga, kung wala ka namang masasabing mabuti sa tao, mainam pa yung ikay manahimik. Kung wala ka namang magagawang maganda sa ipagkikwento na kung anong-ano, mabuti pang manahimik. Okay? Hindi lumalabas sa isang bukal ng tubig, kabang at tubig alat. Tingnan nyo, kung malinis ang puso, lalabas ito sa bibig. Pag marumi ang puso, puno ng, sabi nga nila, ang ampalaya daw ay dapat itinatanim, hindi nilalagay sa puso. Yung bitterness, yung ampalaya, mapait. Ang ampalaya hindi natin nilalagay sa puso. Kundi ang ampalaya, ang bitterness, ay ating inaalis sa ating buhay. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig maalat at tubig kabang. Okay? Mga kapatid, hindi makapangumunga ng ulibo ang puno ng igos o ang igos ng puno ng ubas at lalong hindi bumubukal ang tubig kabang sa bukal ng tubig alat. So, kung anong sinasabi natin, yun ang laman ng puso natin. Kaya sabi niya, hindi dapat ganun tayo. Dapat bumubukal sa puso natin dahil ang banal na espiritu na nananahan sa atin ang mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Okay? So, nilikha ng Diyos ang dila upang ipagpuri siya at hindi para saktan ng tao o ang Diyos. Ang dilang makasalanan ay refleksyon ng pusong makasalanan. Kung anong sinasabi mo, yun ang laman ng puso mo. Kaya kung ang tao puno ng pagpapatawad ng kanyang labi, puno ng papatawad ng kanyang puso. Kapag ang tao ay hindi marunong magpatawad dahil ang puso niya hindi mapagpatawad. Kung bakit marumi ang lumalabas sa kanyang mga salita dahil marumi rin ang puso. Dahil hindi lalabas sa tubig kabang sa isang bukal, hindi bubukal sa isang tubig. Sabi niya rito yung tubig kabang ay hindi pwedeng bumukal dito ang tubig alat. Isa lang. No? Kaya kung ang puso natin ay matuwid sa Panginoon, lalabas sa ating mga labi din ang mga matutuwid na bagay. Makikita ba natin ito sa Biblia? Opo. Matthew 15:18. Sabi dito, what comes out of the mouth proceeds from the heart. Kaya ating pagdilidilihan ang ating mga buhay. Kung ano ba ang binabanggit natin, ano ba ang iniisip natin, ano ba ang sinasabi natin. Kasi ang sinasabi, iniisip natin ay nagmumula sa ating puso. Kung nag-iisip tayo ng masama sa tao, dahil maaaring ang puso natin ay mapag-isip ng masama. Diba nga, ang ibinigay na rules ng ating Panginoon, kung meron kang nakikitang mali sa tao, kausapin mo siya. Hindi ang iba. So pag iba na ang kinausap mo, nagiging chismis na yon. No? Kung gusto mong chismis na spiritual, pwede mo pang sabihin, Brad, panalangin natin si ganito kasi may kasalanan sa ganito. So sa halip na bumukal ang isang totoo at tunay na pagiging magkapatid, nagiging spiritual chismis ang nangyayari. Kaya yun ang dapat natin ginagawa. Kung ang puso, mali rin ang ating sasabihin. Now, hindi ko naman sinasabing maging perfecto tayo. May mga pagkakataon, pag tayo ay ginalit, minsan nagagalit din tayo. Pero at the end of the day, hinihingi mo ng tawad yung iyong galit. Kasi nga, ang galit ay dapat wala din sa atin. Kaya nga ang Biblia, punong-puno siya ng sinasabing put on and put off. Kung galit ka, tanggalin mo yan. Ano ba ang gamot sa galit? Pakikipag-usap. Kung galit ka sa tao, kausapin mo. Katulad na lang yung mga sa amin, sa dito, mga kapitbahay namin. Minsan nagkakaroon ng problema sa parking. No? Yung ibang kapitbahay ayaw magpa-park. Gusto nila sila lang ang nakapark. Pero ikaw, ayaw ka nila ipa-parking doon. Minsan, gagawa ko ng hakbang, nakakausapin yung apat na kapitbahay. Yung isa naman, okay naman. Kaya yung isa, sinabihan ako na, huwag na po kayo dito magpa-park kasi may titira na dito. Pero minsan, kakausapin ko sila, sasabihin ko, alam niyo po, dapat yung matutunan, ano ba ang rule sa parking?
Doon, tinasisarita, may problema din doon sa tapat nila, ayaw di magpa-park. Ang kalsada po ay hindi pagmamayari ng tao, nakikibenta mo lang. Hindi rin siya pagmamayari nung nasa tapat ng bahay. Kaya kahit sino ay may karapatang mag-parking. Ano lang yan, first come, first serve. Maliban na lang kung may ordinansa na bawal dito. Pero kung walang ordinansa, kunyari sa loob ng subdivision o sa ang pamang lugar at walang ordinansa ang city, pwede ka mag-parking doon. Kahit sa tapat ng bahay ng sino pa man. Sapagkat ang nagmamay-ari noon ay ang gobyerno, hindi ang bahay na nasa tapat. Ang pagmamay-ari nito ay gobyerno. Kaya kung merong nakipag-park sa inyo, ayos lang yon. Hindi mo pagmamay-ari yun, hindi mag-park ka sa iba. Hindi ka lang dapat pagbawalan. Ito ay ang kaisipan na maling paniniwala na akala natin noon. Tama, ang tapat mo, linisan mo. Pero ang tapat mo, hindi mo pagmamay-ari. No? Kaya pwedeng mag-park ayon sa batas. Pwede ka mag-park yan. Kung hindi naman pinagbabawal ng batas. Okay? So dito, nagmumula yung mga alitan sa kawalan ng kaalaman. At madali kang magalit. Kaya nung kinausap ako, nagpigil na ako. Sabi sa akin, huwag na po kayo magpa-park dito. Kaya sabi ko lang, nagpigil lang ako noon. Sabi ko, na lang kakausapin ko na lang kayo. Gusto ko kayong turuan ko ano ang dapat. Kasi sumusobra, you're going out of the law. Yung mga karapatan ng mga tao sa komunidad ay kinatapakan nyo dahil sa mga maling kaisipan. So siguro kung ako noon, nung araw na yun, 2 beses na pagsubok ko sa pagkagalit. Pagbaba rin ng crossing, ito yung sinasabi ko, pag nagagalit ka, pagtimpi ka. At para ma-release yung galit mo, kausapin mo ng maayos na handa ka rin. Manalangin ka muna bago sa pakikipag-usap, baka kasi mag-spark yung galit mo at maiwasan. Isa pa. Pagbaba ko, nakamotor ako, pagbaba ko dito sa bridge, dito sa crossing. Pagbaba sa crossing, may coaching Wigo na itim. Tapos, nandito niya ako, sa gilid niya ako. Kakaliwa, mag-U-turn, bawal. Tapos, yellow lane. Kung kayo may nagmamaneho, pag yellow lane, bawal gumanon. Maliban ng kakaliwa ka, pwede. Pero bawal din yun. Dapat doon ka mag-U-turn. So, wala ng double yellow lane. Pag double yellow lane, bawal. Yung babae, na siyang nagdadrive nito, papaganyan ako, tapos bumubusina ako. Hindi ko sabihin, bawal yan at ako'y dadaan dito. Sabay, pinagmumura ako. Pinagmumura ako doon sa crossing. Ako, nagtibi ako, sundan ko kaya ito at kausapin. Hindi naman ako magpag-away, kakausapin ko siya ng mali yung kanyang. Para na rin in the future, pag siya ay liliko doon, ay hindi na siya. Hindi ko kasi pag nagkakaon, mahuhuli siya doon. Sabay, pinapagalitan pa ako, nagagalit sa akin. Kahit mali siya. Maraming mga tao nagagalit sa mga mali nilang kaisipan. Mali sila Kaya lang, minsan, dumarating sa buhay natin ganyan, pwede kang subukan ng Panginoon na sunod-sunod para ma-spark yung galit mo. Ang sabi dito, kahit ang galit nagmumula sa puso ng tao. Kaya kapag dumarating na ikaw ay magagalit na, alalahanin mo ang salita ng Diyos. Ang pagkagalit ay galing sa luma nating buhay. Pwede tayo, pag magagalit na tayo, ano ang best thing na gawin natin? Manalangin sa oras na ito. Tulungan mo ako, Panginoon. Sunod-sunod yun, no? Pagka alis ko lang sa Alido, eto, sinalubong ako na huwag kayong magpapark dito. Tapos pagpunta ko sa crossing, ito na naman. Mga babae, binagay ka mga lalaki, Okay, yun. Pero, hindi ako magalit. Gusto ko lang magalit. Kasi gusto ko express yung karapatan ko Pero sige na, hayaan mo na lang. Sinabi ko na lang kay Sir nung sinunod niya. Yung pagsubok dumating sa akin, pagkakas sa iyo. Na ginagalit. Pero salamat sa Panginoon. Ngayon din tayo. Kung minsan baka bugin ka. Pero bawi lagi. Humingi ka lagi sa Panginoon kung mangyari man yun. Tandaan nyo, huwag magtatanim sa ating puso dahil bagay sa atin. Hindi tayo dapat ganon. Kaya mamaya makikita niyo yun. Ang mga bagay
ay nanggagaling sa masamang puso, wala na tayong dapat na masamang puso. Walang pangit na manggagaling sa mabuting puso. Kaya, put off ang lahat ng mga uri ng sama ng loob ng puso natin. Hindi natin ginawa yun, mas lalong kikita sa inyo ang mercury drugs. Linggo-linggo na lang, pakaas ang dosage ng inyong hypertension. No? Buti 50/5 lang yung iniinom ko. Ewan ko sa inyo kung nakataas ang dosage. Pero kailangan ko na ulit ng mas na dosage. Okay. Anyway, yung dila, yung masalita, nagagaling sa puso. Kaya pag magbibitaw ka na ng break, teka muna, hindi yan sa'yo. Hindi bagay sa'yo ang masamang ganyan. Matuto tayong maging mapagtimpi, maging pasensyoso sa lahat ng bagay. Nabanggit ko yung pasensyoso. Kung kayo ay sumabay noong unang araw ng pagbukas ng SNR, di ba? Doon talaga kailangan mo ng malaking pasensya bago ka makapasok. Ang sabi ng isang, tinitingnan ko sila yung mga sinabi sa Facebook. Talaga pag sumabay ka doon, wala. Yung iba raw, alas 5 pa lang ng madaling araw, nakapila na. Nakapasok sila mga alas 10 na. Tapos ang traffic niyan hanggang umabot hanggang NLEX. Ganon kagrabe na yung traffic nung umaga. So sobra talaga. Tapos kung nakita niyo yung nag-viral dyan. Kaya siya nag-viral. Parang sila nung manager na nagkabanggaan ng kanilang galit. Yung nag-viral dyan, sinabi niya, nagmura siya at ganun daw ang SNR Malolos, sabi niya. Kasi yung manager, sinabihan siya na, di umuwi na kayo, huwag na kayong bumili dito, nagalit. So, ibig sabihin, pareho silang naubusan ng pasensya. Kaya kapag may pupunta sa mga lugar, ang una mong ipanalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng pasensya. Maraming mga tao na dadalhin sa iyo na ito ay papabayaan ng Diyos na mangyari upang subukin ang pasensya mo. Tandaan ninyo, ang kahuli-huliang bunga ng banal na Espiritu sa atin ay self-control. Bunga ng banal na Espiritu ay self-control. So, yan ang unang titirahin ng diablo sa atin. Kapag nawala na yung pasensya, kapag nawala na yung self-control, bibigay ka na. So, ang galit, sabi diyan, nanggagaling sa masamang puso. Sabi ng Matthew 15, verse 18, ang nagdadala sa kasalanan ay ang maruming puso ng tao. Kaya ang puso kailangang mabago. Hindi mo kailangan patahin ng puso o ayusin, kundi palitan ng puso ang lumang puso. Unless a man is born again, cannot understand the kingdom of God unless a man is born of water and of the Spirit. So, kailangan may spiritual birth. Dati, nung ikaw'y pinanganak sa laman, ay laman. Pero ang panganak sa Espiritu ay Espiritu. Ito ay ang pagbabago ng pusong laman ng isang bagong pusong Espiritu. Kaya pag may bago ka ng Espiritu, makasusunod ka na sa Panginoon. Yes, baka minsan, maubos ang pasensya mo. Pero babalik ka din sa kaisipan mo. Iba ka na nga pala. Hindi na ikaw yung dating pagkatao mo. Ikaw ay binago na ng Panginoon. Hindi lamang ang mga bagay na ito, maging ang makasalanang puso ay humahakbang ang paa ng tao na ayon dito. Ito sa verse 15 na binanggit natin kanina. Sabi dito, ang kanilang paa ay patungo sa kamatayan sa halip na sa buhay. Ang makasalanang tao, sa halip na patungo ka sa isang buhay na maayos, ang gustong tumuhin nito na sa tingin niya ikasasaya ng kanyang sarili ay ang kamatayan. Kung kaya nangangailangan ng repentance ang tao kapag nakaunawa sa mga bagay patungkol sa Diyos. Ano yung repentance? Pagbabago ng isip. Dati dito ka papunta. Pag naglalagad ka, para na ngayon, tatalikuran na yan.
mapunta ron. Dati alam mo, dyan yung kailangan mo. Nung ikaw kilala sa Panginoon, inaalisan mo na yan. Ang paaraw ng makasalanan ay patungo sa kamatayan. Ang pagkilos na pag-alis sa kasalanan, isang pagkilos na pag-alis sa kasalanan, isang pagkilos na huwag kahapon ng masamang pagdala sa kapahamakan. So, dahil sa alam mo ng Diyos. Yan ay makasalanan. Yung pinatahak ng paa mo ay hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. So, ano gagawin mo? Repentance, and that is the changing of mind. Ayoko na ito. Hindi tama ito. Kung ang puso natin ay hindi na naayon sa kalooban ng Panginoon, itigil na. Magbago na tayo ng kaisipan, ang sabi ng banal na kasulatan. Ang tahakin natin ay ang tahak na naayon sa ating Panginoon. So, ganon ang gawa ng paa. Sa verse 16, binanggit na their paths are ruin and misery. At walang kapayapaan sa verse 17. Ang kanilang mata ay walang takot sa Diyos. So, gumamit ng paa, bibig, dila, labi, ngayon mata. Walang takot sa Diyos. Their eyes have no fear of God. At ayon kay Pablo, ito ang epekto ng kasalanan. Lahat ng faculties of men, ng tao, patungo sa kapahamakan. Kaya yung tinatawag natin sa total depravity. That all the faculties of men are stained with sin. Ang mata mong nakakita ay bulag. Ang tenga mong nakaririnig ay bingi. Hindi makaunawa ang kaisipan. Ang dila mo na dapat pagpupuri ay nauuwi sa mga masasakit na salita. Ang paa mo na dapat patungo sa Diyos, patungo sa kapahamakan. So, dapat tayo ay magbago na ng kaisipan. Ang mata at paa ay patungo sa kasalanan. Ang dila na mapanglait na nagmumula sa pusong masama at marumi. Ang kanilang mata ay masakit, ay naaakit sa kasalanan, hindi nakakita ng liwanag. Ang kanilang mga tenga ay sarado sa mabuting balita. Sa Matthew 13:15, sabi doon, ang kanilang mata ay sarado. Now, papaano makakaunawa ang isang tao na sarado ng tenga ang bibig masama na nagmumula sa kanyang puso? At ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay patay. So therefore, a dead man cannot hear, a dead man cannot see, a dead man cannot speak, but only lies. Sabi ng banal na kasulatan ni San Agustin, ni Martin Luther, at ang iba pang mga reformers, na ang tao, naging bunga ng kasalanan nito ay ang total depravity. Lahat ng faculties of men were being stained by sin. Makikita natin ang isang katotohanan sa sinas na ito. Ang tao, dahil sa kasalanan, naapektuhan ang lahat ng daanan ng senses para hanapin ang Diyos. Ang tao ay bulag, bingi, dilang, sinungaling, na ayaw sa katotohanan, kundi ang gusto niyang totoo ay yung para lamang sa Kanya. Ang lakad niya palayo sa Diyos. Walang pag-asa ang tao sa ganang sarili lamang. Ngunit sa verse 19, ito maganda mga kapatid. Kahit inihayag ni Pablo na ganito ang kalalagayan ng tao sa kanyang depravity, sarado ang lahat ng faculties of man, of his senses, sarado ang mata, tenga, bibig, ang paa niya patungo sa kapahamakan. Ang tao ay patay, ang tao ay walang matuwid, walang kahit isa, ang lahat ay nagrebelde laban sa Diyos. Yan ang tao. Patay siya. Walang kakayahan. Pero ito ang magandang balita sa verse 19. Sabi dito, binigyan ng Diyos ang tao ng pag-asa
ito ay hindi mula sa unang kilos ng tao, kundi sa unang kilos ng Diyos mismo. At ito ang sinabi ni Pablo. Sabi niya, ang katagang, now we know. Okay? So, inilahat niya ang Old Testament truth. Sabi ng Old Testament, ito ang tao. Patay siya. Walang matuwid, walang kahit isa. Lahat tumalikod. Ang kanyang mata, bibig, labi, paa, lahat ng faculties of men being affected by the original sin. Pero ngayon, sinasabi niya na, now we know. Ngayon, nalalaman ko na. Ibig sabihin, sa kanyang ibinitawang katagang ito, hindi lahat ng tao ay nanatiling bini o bulag, kundi sa biyaya ng Panginoon, binigyan ng tao ng kakayahang makita ang Diyos. Binigyan ng Diyos ang tao ng kakayahan, bagamat hindi lahat, kundi sa nais lamang niya. So, kung ang tao ay bulag, bingi, patay dahil sa kasalanan, hindi ito nanatiling sa ganitong kalalagayan sa mga taong binigyan ng kakayahan ng Diyos. So, hindi lahat binigyan. Meron lamang siyang pinagbigyan. Ngayon, saan natin makikita sa Biblia ito? Na totoo ba, Pastor, na lahat ng tao ay depraved? Pero may mga ilan na binigay niya ng kakayahan para makarinig, para makakita, at para lumakad sa katotohanan. Sino ang mga taong binigyan niya ng kakayahan nung sinabi niyang now we know? Hindi ba unfair yan? Usually we think of that. Now, makita natin sa Matthew 19:11, binanggit dito, but he said to them, not everyone can receive this, saying, hindi lahat ng tao tatanggapin ang ganitong katotohanan, sinabi niya, but only those to whom it is given. Hindi lahat tatanggapin ang ganitong katotohanan, maliban na lang doon sa kanyang binigyan. So, hindi lahat ng tao ay binigyan ng pagkakaunawa sa lahat ng katotohanan. That's why ang total depravity ay isang uri ng doktrina na madaling unahin, mahirap tanggapin. Sapagkat tatanggapin lang ito ng mga tao saan i-reveal na katotohanan ito. Sa Matthew 25, kita natin ito sa at ito, Father, Lord, that you have from the eyes and understanding, and give them to the little children.